Sa mga nagtatanong nga pala kung paano ako gumawa ng katian na bagong kuha o bagong nahuli, ay ganito yan kasi mga hunter. Sa akin lang yan ha. Una, sinasadya kasing huntingin yung mga ganong klaseng alimukon, ano, yung talagang magaling, yung kahit na hindi natin sabihin na sobrang galing. Yung mga wais na alpas, yung mga palahuni, ay sinasadya ko talagang huntingin yan. At talagang ginagastusan ko ng araw o panahon na siya ay mahuli, ano. At kung nahuli ko yung ganong klaseng alimukon, pagdating sa bahay ay lalagay ko kaagad siya sa hawla. Pangalawa, pag nasilid ko na sa hawlang maliit, ay itinatabi ko siya sa pangmaramihang huli. Yung baga ay sa mga stocking kids natin, ano. So pagtatabihin ko dyan ang hawla sa stocking kids. Kasi kung ilagay natin sa stocking yung ating bagong huli, na lalo na kung nakitaan natin talaga ng magandang potensyal at pwede talagang magiging katian pagdating ng panahon, eh talagang iniingatan ko kasi yan. At gusto ko na matuto ka agad dyan kumain. Kung ipasok kasi natin dyan sa maraming alimukon, dyan sa stocking, ay may tindensing hindi kakain yan. So ganito yan mga hunter. Ayan. Kung makikita nyo, ay may stock tayo dito. At yung kanyang kainan at kainan din ng ating bagong huli ay dyan ko nilalagay. So magkatapat yung kanilang kainan para sigurado yan mga hunter na kakain agad yan, dahil sa ito, kapag ito kasing mga nasa stocking ay kahit anong ilagay mo dyan ay talagang kakain talaga yan sila, dahil sa yun nga marami sila. Pero kung itong gusto nating gawin pangate, kung lagay natin dyan, may tendency kasing hindi kakain yan, dahil malalakas kumain ng mga nasa stocking. At ang hawla, ayan yung kanyang hawla, oh. Yan. Yan ako magpapaamo sa mga maliliit na hawla lamang, yung mga halos isang dangkal lang ang lapad. Parang malaki lang tingnan mo yan mga ka-hunter, maliit lang yan. Ayan, oh, halos magkadikit yung ulo niya kapag siya ay andito sa ano, pag nakatayo siya, yung ulo niya at saka yung katawan ay hindi maluwang. Kasi ang purpose niyan, yung ganyang hawla, para hindi siya malakas kumalampag, ano, at madali din siyang umamo kapag ganyang klaseng paglagyan. Huwag natin silang, sa akin lang to ha, sa akin lang to kantira, sa base lang din po sa karanasan ko at sa mga pag-aalaga ko din sa mga ginagawa kong pangate, ay ganito talaga ako gumagawa ng pangate. At hindi ko naman sinasabi na ang mga pangate ko ay mga gagaling. So sa akin lang yan, sa mga experience ko lang yan. At hindi rin naman tayo nanggagaya ng mga abilidad sa iba nating kapwa, no. Itong sa akin ay sa akin talaga, experience ko yan. At kapag natuto ng kumain yan at malakas na talaga siyang kumain, ay pwede na natin isiparit yan. Ilagay na natin sa area na hindi talaga siya magagambala, para doon ay matuto siyang humuni na mag-isa. At sabihin na natin marami tayong alaga na humuhuni, so napakaigi yan dahil nakakadinig siya ng mga huni ng kanyang mga kapwa, no. Ganito na ang magiging itsura ng aking ginagawang katian. Kagaya nito ka-hunter, ayan, kailangan may takip din na half lamang ang kanyang takip. O, huwag mong takpan ng full. Ayan, ganyan. Kasi pag tinakpan mo ng full yan, ay lalong umiilap yan. Dito ko siya inilalagay sa wala talagang makakagambala. Yan, oh. Yan, wala siyang katabi. At kapag malakas ng humuni, yung ganung posisyon ng iyong ginagawang pangati,
ay hinahinayon nato ni siya og training nga walay tabon, no, yung walang takip. Ang purpose kasi ng takip ay para tumapang, ano, yan ang purpose ng takip, at para hindi siya makakakita ng kapwa niya alimukon. Kaya lalo silang tumatapang kapag tinakpan natin. Yan ang purpose ng pagtatakip. At kapag malakas ng humuni, yan, pag malakas ng humuni ay talagang kinukunan ko na yan ng takip, at saka ko pa yan ilalagay sa madadaanan ng tao. Kasi pag inilagay natin yan sa halimbawa ganito, bagong huli at malakas ng kumain, palagay na lang natin na malakas ng kumain at ilagay mo agad siya sa madadaanan ng tao, ay hindi bubuelo ang huni niyan. Hindi makakabuelo ang huni dahil maya-maya ay daanan mo naman. Maya-maya daanan naman, pabalik-balik. Ayan, imbis na bumuelo ang kanyang huni, ay hindi bubuelo yan dahil lagi siyang nagagambala. Saka na lang natin ilagay sa daanan ng tao kung malakas na talaga siyang humuni. Ganyan ako mag-train ng ginagawa kong pangati, mga ka-hunter. At isa pa, ang paglagay din ng pagkain ay hindi rin basta-basta lang na lagyan mo lang ng pagkain dyan at saka iwanan mo na. Kailangan templado yung paglagay natin ng pagkain. Yung talagang maubos niya lang sa isang araw, at kinaumagahan ulit, bigyan mo naman natin ulit ng pagkain na maliit lang talaga, yung sakto lang na maubos niya bawat umaga hanggang siya ay magiging katian na. Yan, mas madaling umamo kapag ganyan, mga hunter. Pero hindi naman natin sabihin na kagaya ng mga inakay, ganyan kaamo, ay hindi talaga natin mapapaamo ng ganyan kung sila ay medyo baguhan pa, no. Aamo lang yan kapag laging may huli, yun, aamo na yan kapag lagi na siyang may huli.